May bagong pasabog si dating Pulis Davao Arturo Las Cañas na hindi raw niya nabanggit sa pagdinig ng Senado. Isa rito ang bantang pagpatay sa kilalang kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Senador Sonny Trillanes. May news to go si Rafi Tima. Rafi. Karahawi, bagamat marami pa raw sana siyang pwedeng sabihin sa mga senador nung siya humarap nitong Lunes, ay satisfied naman daw siya sa kanyang pagharap sa mga senador. Sana daw para mapatunayan kung totoo o hindi yung kanyang mga sinasabi ay maimbestigahan ang lahat ng mga ito. Isang nakangiti at maliwalas na Arturo Las Cañas ang nakaharap ng GMA News kanina, isang araw matapos siyang humarap sa Senado nitong Lunes. Aminado si Las Cañas, nalito siya at may mga lapses sa kanyang mga pahayag noong humarap siya sa mga senador, pero isang dahilan daw nito ang sobra na niyang gutom. Matatandang isang kidney transplantee si Las Cañas. Yung feeling ko lang yung gutom. Mahiya lang ako maghingi ng break kasi sunod-sunod na yung mga tanong. So talagang gutom na kayo? Yes, kaya nakayoko minsan ako. Tiniis ko na lang. Batid daw ni Las Cañas, marami ang nagdududa sa pagbabago ng kanyang testimonya, lalo na nang sabihin niya sa huling bahagi ng pagdinig na maging siya magdududa sa ginawang pagbaliktad. Pero paliwanag ni Las Cañas, meron pa sana siyang sasabihin pero pinutol na siya ni Senador Ping Lacson. As senador, hindi naman siguro tama na mag-jump to conclusion agad na posible itong totoo ito, posible itong hindi. Kasi mawala yung essence ng inquiry. Because to my humble understanding, yung inquiry is searching for the truth. So kaya ang sagot ko na I will doubt, it's either totoo ito o it's either sinungaling na naman ito. So yun sana ang gusto kong ma-explain pero nakatot na. Ayon kay Las Cañas, noong una siyang tumistigo, hindi pa siya umaamin sa kanyang pamilya ng kanyang pagiging isang killer. Ito ay kahit nagkaroon na siya ng spiritual renewal. Pero dahil sa pagsisinungaling sa Senado, lalo daw tumibay ang loob niya na isiwalat na ang nalalaman. Sa isang outing kasamang pamilya nitong Enero, inamin daw niya sa pamilya ang totoo. Normal yun na mag-iyak. May resistance, may tatanong palagi sa akin nung anak ko. So, masakit sa akin pero sabi ko na kailangan ito magyari. Bagamat nabanggit na raw niya halos lahat ng malalaking kaso sa kanyang pagharap sa Senado nitong Lunes, hindi raw niya nabanggit ang bantang pagpatay kay Senador Antonio Trillanes. Sinabi raw sa kanya ni SPO4 Sonny Benaventura na galit sino ay bagong President-elect Rodrigo Duterte sa Senador dahil sa mga inilabas nitong umano'y peke mga bank documents. Pinag-isipan daw nilang gamitan ng sniper o ambushin ng senador, pero mismong si Las Cañas umano ang nagbigay ng suhestyon kung paano patayin si Trillanes. Sabi ko, idaan sa reckless imprudence. So, sabi niya, ano yun? Sabi ko, banggain ang sasakyan ni senador. Tapos yung driver, ang kaso noon is reckless imprudence to homicide lang. Hanap ka lang na magandang mag-operate dito kasi ito, gastos ito. Wala siyang imik, hindi naman sinabi na oo, hindi. Pero alam kong he take it seriously. Pero hindi ko alam kung sinabi niya ito kay Mayor Rodi. Paliwanag ni Las Cañas, wala talaga siyang personal na motibo laban kay Pangulong Duterte na naging mabuti raw sa kanya noon. Nakahanda na raw si Las Cañas sa anumang kasong isasampalaban sa kanya matapos ang kanyang mga isinawalat. Oras na may lumabas na warrant of arrest, hindi raw siya magtatago at kusa siyang susuko. Karahawi, sa mga susunod na araw ay posible raw na may mga lumutang pa na magko-corroborate sa kanyang mga sinasabi. Ito yung mga dati rin niyang kasama sa Davao Death Squad at iba pang nakakaalam doon sa kanilang mga operasyon noon sa Davao. Ang pinoproblema na lamang daw ng mga ito ay ang kanilang seguridad. Karahawi? Maraming salamat, Rafi Tima. Susubukan naman nating kunin ang panig ng Malacanang kaugnay ng umano'y bantang pagpatay kay Senador Trillanes.